For a while now, we've been very worried about my sister. Yo. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. Sinagot na ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga akusasyon ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos na nagdodroga umano siya pati ang First Lady at kanilang mga anak. Sabi ng Pangulo, hindi niya kapatid ang nakita ng publiko sa TV. Sabay sabing nag-aalala siya sa lagay nito. Mabilis na hirit ng Senadora, patunayang mali siya. Yan. Kaugnay naman sa mga bagong aligasyon ni dating Congressman Zaldico, hinamon siya ng Pangulo na Yun mga kababayan eh. Yun mga kababayan. Ha? I mean, patunayan mo, prove me wrong. Ha? Prove me wrong. Ang dali naman eh. Diba? Although I do not agree na kailangan ako. Para sa akin, hindi ko na kailangan ng drug test ni Marcos para maniwala ako sa sinabi ni Senator Amy. Kasi they can do anything eh. They can do everything pala. They can do everything para magkaroon ng negative eh. Kahit hair follicle pa yan, kayang-kaya nilang gawin, magikin yan. Eh yun yung election, kaya nila magikin eh. Yan pa kaya. Hindi, imagine niyo yun mga kababayan. Ha? Kaya ako, hindi ako, although marami nananawagan na hair follicle, pero ako, hindi ako solved dyan. Walang kwenta yung hair follicle na yan. Mamaya, ano pa nga, sa tingin ko, huwag nyo na i-push. Mamaya magpa-hair follicle yan, lumabas dyan, negative. Eh di, ipagmamalaki pa nila. Pero ang dali lang kasing gawin noon eh. Tangina, ako yan. O, presidente ko, laki-laki ng pera ko. O. Sabihan mo lang yung ano dyan eh, ano gusto mo? Ha? Ano yung maggagawa ng resulta? Ano gusto mo? Bigay ko sa'yo lahat. O, plus 1 billion. Lagay mo lang dyan, negative. Ang daling gawin noon. Bakit mo pa paniniwalaan yung they can do everything? They have the money, they have the power. Pag tumanggi, tatanggi ka? May gusto mong gawin namin yung ginawa kaya, no? Ganun, di ba? Kaya ano yan, kalokohan yan. Pasensya na kung tatablahin ko yung mga humihingi ng hair follicle. Hindi ko kailangan yan. Ngayon, dito sa sagutan ni Marcos at saka ni Amy, na sinasabi niya nga, prove me wrong, sabi ni Senator Amy. Yun lang naman yun eh. Ang simple-simple. Prove me wrong. Sabihin mo sa akin. Kasi ito ang matindi dito eh. Ang daming sinasabi ni Marcos. Pero hindi niya sinagot ni isang akusasyon sa kanya. Kaya, eto, panoorin nyo. Tuloy natin. uwi at harapin ang mga kaso. Nakatutok si Ivan Mayrina. The lady that you see talking on TV is not my sister. Oh, AI daw. Hindi daw niya sister yun, AI. It's either AI yun o impersonator. Diba? Bukas na bukas din, naglalabas si Auntie Claire, sasabihin niya, that's AI. The president. Kasi sabi dito, that's not my sister. Eh, alam mo naman to si Auntie Claire. Yung utak nito, parang hindi abogado eh. Yeah? So, baka sabihin niya bukas, tingnan nyo na, sabi ni Marcos, AI daw yan. Baka naman impersonator. Di ba? Kasi maraming, alam mo ito, sa Pilipinas, marami tayong haka-haka eh. Hindi, alam mo kaya minsan kasi kaya tuloy nabudol kayo eh. Hindi, totoo, ang dami sa inyo nabudol dahil sa putang, iniiwasan ko na nga magmura. Ang dami sa inyo nabudol dahil dyan sa Talano Gold. Marami nagpapaniwala sa inyo nun. Hindi ko magits. Bakit tayo mga Pilipino, yung utak natin talagang sumasayad na minsan, ano? Di ba? Marami sa atin naniwala, dahil dyan, pag nanalong presidente yan, mababayaran na utang natin. Ang dami sa inyo naniwalang ganun eh. Pag naging presidente yan, mababayaran na utang natin dahil may Talano Gold dyan. Galing kay Dato Puti, kay Dato Mga ganyan eh, di ba? Yung mga vlogger naman,
Sinakyan din yun para maibenta itong si Marcos para sa presidente. Oh, tapos ano nangyari? Bakit? Nabayaran ba utang? Hindi. Lalo tayo nagkautang-utang. Dahil sa Talano Gold na sinasabi ninyo. Tapos, hindi kaya minsan talaga eto na naman, sasabihin na naman, tingnan nyo na, sabi ni Marcos, hindi na daw si Amy yun. Baka na lang niya yan, kaluluwa na lang niya yung nagsalita. O baka naman AI yan. Ang dami nating conspiracy theory sa utak natin eh. Hindi ko maintindihan, ano ba talaga, sabog na ba talaga kayo lahat? Di ba? Hindi, kawawa si Marcos dito. Akala niya nakatulong yung sagot niya. Hindi nakatulong. Hindi nakatulong yung sagot niya. Kasi sa pagsagot niya, hindi niya nakilala daw si Amy. Ang ganding nung banat ni Amy. Mamaya, tingnan nyo. Ito ang reaksyon ni Pangulong Bongbong Marcos nang tanungin siya tungkol sa pahayag ng kanyang kapatid na si Senadora Amy Marcos sa rally ng Iglesia ni Cristo noong nakaraang Lunes. Batid ko na na nagda-drug siya. Bukod sa Pangulo, idinawit din ng Senadora si First Lady Liza Araneta Marcos at kanilang mga anak. How do you respond to the drug use accusations made by no less than your sister, Senator Amy Marcos, against you and the First family? Sir, were you hurt by her accusations, and how do you explain these claims to the public? Yeah, but tuwing sasagot siya na napakahirap, ano? One, it's either tatawa siya ng bonggang-bongga or yung kunwari ang daling sagutin eh. It's not true. Ganun lang eh. Kailangan... Ano ka, napoposes? Zombie? Kailangan pa mag-aanarting ganun? Di ba? Tinan nyo, nag-iinarte pa ito eh. By her accusations, and how do you explain these claims to the public? Para magmukhang matalino. Kumaga adiri talaga itong... Ewan ko sa inyo kung bakit ganito presidente nyo. Tinan mo. By her accusations, and how do may pagbuga pa ng bibig eh. you explain these claims to the public? Alam, nakakaloko siya. Akala niya nakakaloko siya sa ganun eh. It's anathema to me to talk about family matters generally in public. I do not like to. We do not like to show our dirty linen in public. Nox! In English siya, sinasayk niya yung mga tao eh. Kung parang sinasabi niya, si Amy, ganyang palingkera ako, social ako. Yung style ng pagsagot ko, yung may class. Para maraming maniwala. Alam mo naman Pilipino eh. Oh, sakit ng Pilipino yan eh. Sakit ng Pilipino yan. Pag vlogger, nag-i-English mukhang matalino. Pero in reality, bobo yan. Ang dami niyan. Oh, ang dami dyan mga kakampuit na vlogger, pa-English-English, lalong-lalo na yung isang vlogger na nagngangalang Kristan. Yung pa-English-English, pero pag titignan mo logic nung pantanga lang eh. Walang biro, panoorin nyo yun. Pero wag na kayo mag-subscribe. Kasi English speaking kuno siya, pero pagka tinignan mo yung logic niya, parang pang grade 1. Ganun ang logic nun. Ay, kasi tayo mga Pilipino, pag nag-English, parang magaling talaga eh. Pagka English kinamatis ka, ibig sabihin nun, bobo ka. Ganun tayo eh. Pero marami ho dyan matatalino kahit di marunong mag-English, ha? I'll just say this much. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So, that's Sino why yan? Mga kaigsuunan, ako si Alfred. I hope she feels better soon. Hindi na nabigyan pa ng pagkakataon ng media na malinaw kung anong ibig sabihin ng Pangulo sa pahayag na ito. Ilang minuto lang matapos itong sabihin ng Pangulo,
Agad sumagot si Senadora Oh, ayan, matindi yung sagot dito ni Senator Amy. Tablado siya. Amy sa kanyang social media account. Sabi niya, siya raw ito, sabay hirit na kung ano-ano nang nakikita ng kanyang ading o nakababatang kapatid sa Ilocano. Sabi pa ng Senadora, patunayang mali siya at gusto raw niyang mali siya. Nang tanungin kung nagkausap na sila magkapatid, sinabi ng Pangulo na magkaiba na raw sila ng ginagalawang mundo, political man o personal. May hamon naman ang Ay, nako, sabi ko sa inyo. Tama si Amy doon. Pasok sa banga. Pasok sa banga yung sagot niya. Di ba? Kung sino-sino na nakikita mo. Sana mali ako. Prove me I'm wrong. Hindi, maganda yun eh. Maganda yun eh. Tama siya. Alam mo, kung ako sa'yo, BBM, Bonnet, kung ako sa'yo, panoorin mo yung video ni Amy doon sa INC. Pag hindi ka lutang, pag lutang ka, baka iba talaga makikita mo. Ano ba? Kailangan yung nasa nasa tamang kaisipan ka. Yung mga ilang araw kang hindi nasa ayos, yung bagano, nasa ayos ka. Yung kalagayan ng utak mo dapat nasa ayos. Kasi pagka, alam mo yun, sabi ni Amy, di ba, na breakfast mo. Ay pag ganun talaga, wow, pre. Si Amy ba yan, pre? Bakit naman ako binuking yan, pre? Ano ba meron dyan, pre? Amy, ikaw ba yan? Ba't di ko yung mo, bakit parang ganun na yung mo, gawa na lahat? Gago! Hindi, baka ganun siguro. Hindi, kasi alam mo, kaya Senator Amy, kung ako sa'yo, huwag ka na magpapagawa kasi hindi ka na makilala. Hindi ka na makilala ni Marcos. Hindi ka na makilala ni BBM. Kaya huwag ka na magpapagawa. Minsan ganun talaga, di mo na makilala di ba? Pangulo kay dating Congressman Zaldico na nagdawit sa kanya sa anomalya sa flood control projects. Bago humarap ang Pangulo sa press conference ngayong hapon, naglabas ng video si Zaldico na nagdedetalye na mga delivery ng bilyong pisong naging parte umano ng Pangulo sa anomalya. Mahaba nang naging mga usapan natin tungkol sa fake news. Anyone can go online and make all kinds of claims and say all kinds of things. Paulit-ulit. But there's it means nothing. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Wow, ako daw nagtatago. Atural, presidente ka eh. Wala naman magtago ka, presidente ka. Kahit ayaw namin, wala kaming choice. Hindi kasi ang lakas ng loob nito manghamon kay Zaldico, di ba? Hinahamon niya. Umuwi ka, sagutin mo ito mga to. Bakit ako? Hindi ako nagtatago. Natural, hawak mo lahat eh. Ikaw na sa kapangyarihan, ikaw may hawak sa pulis, sa AFP, sa NBI, sa'yo lahat. Baka nga pati sa'yo na eh. Di ba? Hawak mo lahat, tapos sasabihin mo, di ka natatakot. Ba't di siya umuwi? Bakit? Ba't mo gusto umuwi? Totoo ba yung sinasabi ni Zaldico? Hindi, iyan ang tanong ko sa'yo, Mr. President. Kahit ayoko sabihin yan, yung salitang President. Mr. President Bongbong Marcos, bakit mo pinauuwi si Zaldico? Sabi ni Zaldico, may balak daw, papatay siya eh. O ba't mo pinauuwi? Ako nagtatanong lang ha. Anong plano? Bakit yung pinauuwi si Zaldico? Ay! Di ba sabi ni Zaldico Sabi ni Zaldico, may plano daw sa kanyang yariin daw siya. Siya tapos pinauuwi ni Marcos. Bakit? Magkakaroon ng papalitan ng pangalan ng airport? Zaldico na? Hindi na Ninoy Aquino? Zaldico International Airport na? Bakit niyo pinauuwi? Huwag niyo pinauuwi. Pinauuwi ninyo, makakaharap pa siya sa husgado. Huwag ka na umuwi, Zaldico! Oy, Zaldico, tagal ko nang sinasabi sa mga abogado mo, ha?
na nakikinig kasi nanonood yung mga yan eh. Nanonood sa akin yung mga yan eh. Hoy, kayong mga abogado niya. Baka naman pwede ma-interview si Saldico. Sige na. Bakit hindi nyo kayang pa-interview si Saldico? Siguro, hindi niya kayang sumagot sa mga controversial question, no? Oh, bakit? Hindi nyo kaya? Kailangan babasahin niya. Hindi nyo kaya, no? Sige na, Saldico, interview na kita. Huwag ka na mag-inarte. Nag-iinarte ka pa eh. Tell all ka na. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Naging matipid naman ang sagot ng Pangulo nang tanungin kung bakit pinag-resign sa kanyang gabinete sina dating Executive Secretary Lucas Bersamin at dating Budget Secretary Amenah Pangandaman. Nilimitahan ang mga tanong sa Pangulo at hindi pinayagan ng mga follow-up question. The question about Chief Luke and myself, wala, nag-uusap na kami. And we understand each other and we decided to keep it between ourselves. There's no bad blood. She sent me na because her name was dragged into the whole thing. We want to be sure that she's not in a position where she might be suspected of influencing all that. Nagpatawag ng press conference sa Pangulo para ipagmalaki ang transparency portal ng DPWH na kanilang inilunsad. Sa pamagitan nito, pwedeng hanapin ang alinmang proyekto ng kagawaran. Makikita rin kung kanino ang proyekto, sino ang kontraktor, magkanong halaga, at kung ito ba'y tapos na. May mga larawan din ng proyekto makikita. Kuha ng... Alam mo, Mr. President, whether I like it or not, siguro kung gusto mo maging matuwa ang tao, yung mga humihingi ng hair follicle ba? Ako, ayoko nang hingin eh. Baka anuhin mo lang eh. Pero yung mga humihingi ng hair follicle mo, yun na lang sigurong pagbigyan mo. Yun ang maging transparent. Di ba? Satellite imaging. Hakbang daw ito para sa transparency sa mga proyekto ng gobyerno at bunga ng mga natututunan sa investigasyon sa maanomalyang flood control project. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Yun eh, di ba? Kaya ito si Marcos, daming alam sa buhay, ano? Pero meron siyang tagapagtanggol na akala nila, sa pagtatanggol nila kay Marcos, akala nila nakakalusot si Marcos. Oo, akala nila. Yan ang di ba si Lacson, yan din ang bibig niya. Ito rin, may isa pa nagtatanggol sa kanya, si Tiangco. Naniniwala raw si Congressman Toby Tiangco na walang kinalaman sa issue sa budget si Pangulong Bongbong Marcos. Mismong ang Pangulo pa nga raw ang nanita kina dating House Speaker Martin Romualdez at dating Congressman Zaldico kaugnay sa sobra-sobra umano nilang pagkuha ng pera mula sa pondo ng gobyerno. Nagbabalik si Tina Panganiban Perez. Nagkwento si Navotas City Representative Toby Tiangco sa kanyang nasaksihan na magkaharap-harap sila ni na Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Pag-upo, ang bungad talaga kaagad ng Presidente kay Martin is, Martin, kayo ni Saldi, ilan bang bahay sa Forbes ang gusto nyong bilhin? Ilan bang eroplano ang kailangan niyo? Ilan bang Ferrari ang gusto niyo? Ganong karaming pera ba ang gusto niyo? Ganong karaming caviar ba ang kaya niyo kainin? Nangyari raw ito noong November 24 ng nakaraang taon pagkatapos ng regular na tanghalian ng kanilang pamilya sa Malacanang. Nangyari raw ito noong November 24 ng nakaraang taon pagkatapos ng regular na tanghalian ng kanilang pamilya sa Malacanang. Imaginein mo ito matindi. Akala niya mailulusot niya si Bongbong Marcos dito. Hindi. Yung nakawa, nagsimula 2022. 2024, dun palang nare-realize ni Marcos na yung silang Romualdez at si Zaldico kumukulimbat ng pera. At pangalawa, if that is true, bakit hindi mo pinakulong? Tama, mali. Kaya yung palusot ni Tiangco dito, isang malaking katarantaduhan. Sorry Tiangco malaking katarantaduhan yan eh. Sasabihin mo, alam na pala ng Pangulo na kumukulimbat na yung dalawa kasi napuno na daw eh. Ibig sabihin, matagal yan ang alam. Tama, mali. Bakit walang ginawa si Marcos? Last minute na lang kumilos si Marcos kuno na pinaresign si Romualdez.
Dapat nga kung alam niya na kumukulimbat na, di sana pinakulong na ngayon si Romualdez. Tama, mali. Bakit at large pa si Romualdez ngayon? Kaya katarantaduhan ito. Katarantaduhan, sorry Isang lalo mo lang pinalubog si Marcos dito. Magpipinsa ng Pangulo si Romualdez at asawa ni Tiangco. Doon niya pinagalitan si former Speaker Martin Romualdez. No? At sinabi na kayo ni Saldico, sobra na kayo, kinukuha niyo lahat ng pondo at wala akong nagagawang flagship projects. Sabi ni Tiangco. So isipin mo yun, ganun katanga si Bongbong Marcos. Based sa pahayag nito ni Tiangco. 1, inabot niya ng 3 taon bago ma-realize. 2, na-realize niya na, pero anong ginawa? Pinagalitan lang, hindi pinakulong. Anong katarantaduhan yan, Tiangco? Di ba? Katarantaduhan sorry for that term, pero that's the real term. Katarantaduhan niya sinasabi mo, Tiangco. Lalo mo lang isinusubo yung presidente mo. Dumaan na ang ilang taon, tsaka lang niya na-realize. At the same time, hindi niya pa pinakulong. Tinanong siya last time, di ba? Kasangkot ba si Romualdez? Ang sagot niya, hindi. So, ibig sabihin, sino sinungaling sa inyong dalawa? Tiangco, ikaw o si Marcos? Di ba? Kalokohan. Pag-alaman niya kalaunan na nagalit ang Pangulo dahil nagsumbong daw ang Japan International Cooperation Agency o JICA sa Pangulo na ang counterpart na pondo ng Pilipinas para sa mga proyektong pinapondohan ng JICA ay tinanggal sa pambansang budget. Ang nangyayari nung nangako si former Speaker Martin Romualdez na kung ano man yung tinanggal na mga flagship projects ay ibabalik sa BICAM. Nung lumabas yung BICAM, nung lumabas yung GAA noong January, wala yung mga projects na yun. Naniniwala raw si Tiangco na walang kinalaman ng Pangulo sa anomalya sa budget. Dahil pinsan niya si former Speaker Martin Romualdez, ang isip ng tao is pro-protection na niya. Kaya siya ay nalagay sa sitwasyon na kailangan niyang patunayan sa mga mamamayan na hindi niya pro-proteksyonan ang kanyang pinsan at no one is above the law. Dagdag ni Tiangco. Yung isa pa palang na sinabi niya in front of me is, kayo ni Saldi, ang dami yung kinukuha, grabe yung corruption sa House, at alam mo, Martin, wala akong natatanggap dyan. Ang sinasabi ni Martin, wala siyang natanggap. Ang sinasabi ni Saldi, wala siyang natanggap. Silang dalawa ay nagtuturuan Di ba may Hindi, kasama si Marcos doon. Kasama si Marcos na nagtuturuan doon. Silang tatlo nagtuturuan. So, ayoko na nga magmura Kasi nakakabuisit. Bilyon-bilyon na nawala. Tapos sasabihin nila, wala sa kanila nakatanggap. Sobra naman lokohan to. Di ba sobrang lokohan to mga kababayan? Niloloko tayo. Silang tatlo walang natanggap. Baka ikaw, Tiangco, may nakatanggap. Hindi, di ba? Alam nyo, mga kababayan, hindi natin kasi, sabi ko nga sa inyo, hindi pwede na ang pula ay sasabihin mo dilaw. Maaring nagsasama na sila ngayon. Pero ang pula ay pula. Ay, magkakaiba na lang na shades yan. Okay? So ano ibig ko sabihin? May nawala, may nanakaw, meron na rantado doon sa budget natin. Meron, may kumuha, nawala, may ghost project. Ibig sabihin ng ghost project, ladies and gentlemen, may budget, ibinayad, pero walang proyekto. So ibig sabihin, yung pera na yon nawala. Malinaw na malinaw yon, nawala yung pera. Ngayon, magtuturoan kung saan napunta yung pera na yon. Yan yung sinasabi natin na isang malaking katarantaduhan po, ladies and gentlemen. Malaking katarantaduhan po yan. Nawala yung pera, tapos silang tatlo na may direktang kaalaman dyan sa pera na yan, silang tatlo walang natanggap. Tapos magtuturo pa ngayon. At saka yung palusot nga nito ni Tiangco na walang alam ang presidente,
Hindi ano. Ito lang kasimple, Tiangco, makinig ka mabuti. Sino ba ang pumirma? Kung alam pala ng presidente at nagagalit siya sa ginagawa ng kanyang pinsan, sabi mo nagalit, pinagsabihan niya si Romualdez. Pero bakit niya pinirmahan? Bakit niya pinirmahan pa rin yung pinakakorap na budget ng ating kasaysayan? Pinirmahan niya pa rin eh. Oo, may mga binawa siya insertion, pero nandun pa rin yung iba. So, ibig sabihin, alam niya pero pinayagan niya pa rin? Hindi pa rin totally clean yung budget ng 2025. O, akala ko ba sinabi mo alam na niya? O, hindi mo pananagutan siya lalo. Naku po. Wala na. Kahit anong palusot ito ni Tiangco, wala. Sabit. So definitely, isa sa kanila may natanggap. Pero ngayon, pareho silang sinasabi na walang natanggap. Saan napunta yung pera? Bakit mo nililigtas si Marcos? Napaka-obvious mo eh. Ang problema dito, napaka-obvious niya. Napaka-obvious ng kanyang bali. Diba? Doon sa issue. Why are you confirming agad-agad na walang natatanggap si Marcos? Bakit? Yun ang tanong. Di ba? Amin ang reaksyon tungkol dito si Romualdez pero wala pa siyang tugon sa ngayon. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Ayun.